Mahal ninyo, mahal nating lahat ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipino, kung kaya't naririto tayo kahit araw ng linggo, nagsasama-sama sa paglulunsad ng Save the Philippines Coalition. And in this afternoon's event, I am tasked to share my views of our national situation at this critical juncture of our republic. Lahat tayo ay mulat sa nagaganap sa ating bansa. But just the same, pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money, looting of public funds. These are not my words. I'm just re-echoing the words of no less than his fellow leader, the President of South Korea, President Lee Jae-myung. This was his word when he justified his decision, his government's decision to withdraw that 28.8 billion pesos loan granted to the Philippines. Binawi niya ang pautang na yan dahil sa massive corruption at looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to $1. Halos 1/4 of 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang noong taong 2022, nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Matapos lamang ang 3 taon ni Bongbong Marcos, nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%, the slowest growth in over 4 years, below market expectations and even the government's target range. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken. Foreign investors are pulling back. This scandal," referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget, has created a mix of political risk, uncertainty, and social unrest. It threatens investment grade rating and undermines our medium-term fiscal framework. Ang GDP, mga kasama, ay ang bilang ng produkto at serbisyong nanalilika ng isang ekonomiya. Alam na alam ito ng mga kasama natin sa labor, sa hanay ng manggagawa, kagaya ni Atty. Ginny Miralles. Ang GDP ang siyang ginagamit na pangunahing panukat at sumasalamin
sa pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya at investment confidence. Ito ay kasalukuyang matamlay. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan nang nalulumpo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula sa pangingialam ng Executive Department sa paglulustay ng pera ninyo gamit ang ating taunang budget. Paulit-ulit kong sinasabi kapag tayo nabibigyan ng pagkakataong magsalita. Ang dulo, ang simula't katapusan, ang ugat ng lahat ng korupsyon sa ating bansa ay nagmumula sa ating taunang budget. Nasa budget nakaangkla, nasa budget nakaugat ang lahat ng uri ng korupsyon, subalit lantaran, talamak at higit na garapalan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sinimulan niya ito sa pagpirma. Sinabi na namin ibinunyag na ni Congressman Sid Ungab na napakaraming blanco diyan sa panukalang budget, diyan sa Bicameral Conference Committee report ng 19th Congress. Naghalinghingan sa panggagahasa sa pera ng taong bayan si Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, at ng kanyang kapalit si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi natitigil dyan sapagkat meron din silang kahalinghinan sa panggagahasa sa pera ng mga Pilipino. Pagdating naman sa parte ng Senado, ang chairperson ng Finance Committee, walang iba kundi ang dating Senadora Grace Poe. Subalit sa kabila ng pagbubunyag na ito, pinirmahan, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional 2025 national budget na siyang nagbigay daan sa daluyong ng kurakot, sa daluyong ng korupsyon, sa daluyong ng panggagahasa sa pera nating mga Pilipino. Linulustay gamit ang flood control funds anomaly, gamit ang those flood control projects, gamit at ang pang-aabuso sa social at health funds, gamit ang sikat na ayuda. Ang tawag ay AIX, ang tawag ay AKAP, at kung ano pa. Wala naman sila naidulot na buti sa ating ekonomiya. Ito yung ginagawang pambubudol na justification ng Marcos Jr. Administration. Akala, bakit ninyo tinututulan ang AKAP, ang AIX, ang ayuda? Ito'y ayuda ibinibigay sa ordinaryong tao upang humigit ang pag-ikot ng ating ekonomiya. Buti sana kung ganun ang naganap. Subalit, kagaya ng aking sinasabi, ang pagkakaunawa pala nila sa AKAP ay ang kakapal ng aming pitaka at binulsalan ang perang dulot ng ayuda. Ang ating approved foreign direct investments, ito ay bagsak na rin sa halos 50% dahil pa rin sa iskandalo na kinakasungkutan mismo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mismo ni Bongbong Marcos. Sinong makakalimot sa naging tahasang pahayag ng kanyang dating tauhan, ng kanyang bataan, ang kanyang chairman ng appropriations? 25 billion pesos ay kanyang inihatid at ibinigay kay Bongbong Marcos. Bukod pa riyan, ang 100 billion pesos na insertion ng tanggapan ng Pangulo.
hindi tama ang paggamit sa pondo nating mga Pilipino. Kaya hindi nakakagulat kung bakit matamlay, tila lugmok ang ating ekonomiya. Bukod dito, bukod sa napakaraming maling polisiya ng Marcos Jr. administration, hindi rin nakakatulong ang mga irresponsable at mapangahas na nagiging pahayag ng mga opisyal ng Marcos Jr. administration. Banggitin ho natin yung naging pahayag mismo ng hepe ng Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas. Sila raw ay kasalukuyang naghahanda, sinasanay ang kanilang hanay para sa isang digmaan, at ang kanyang strategiya ay tumagal lamang ang pwersa nating mga Pilipino ng 30 araw, dahil bago dumating ang 30 araw, darating na ang saklolo, ang reinforcement, ang ayuda galing sa banyagang pwersa. Yan ang kanyang estratehiya. Hold the line and preserve the troops. Wala siyang estratehiya na talunin kung sino man ang gusto niyang digmain. Ang kanya, wag lang maubos ang ating mga sundalo at patagalin lamang ng 30 araw in the hope na may darating na tulong mula sa mga banyagang puwersa. Hindi rin nakakatulong yung pagbubukas ng bibig. Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang Lucaret sa Malacanang. And we have all the right to call her out because pasweldo ka, sweldado ka ng mamamayang Pilipino. Kung ayaw mong mapuna at punahin, lumipat ka sa pribado. Subalit hanggang ikaw ay empleyado ng gobyerno, may pananagutan ka sa ordinaryong Pilipino. Marami akong nakilala ngayong hapon na pinatutukuyan nila. Binabansagang destabilizers. Kailan ba naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Ang resignasyon ay isang kinikilalang pamamaraan upang magkaroon ng vacancy in the office of the President. And therefore, death, permanent disability, removal from office, or resignation. Kung ang saligang batas ay kinikilala ang resignation, paanong naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Itong mga maling polisiya, coupled with reckless pronouncement from senior officials of the government, does not inspire confidence to both local and foreign investors. Ang totoong destabilizer, ang totoong destabilisasyon ay ang corruption at drug addiction. If this administration feels some degree or to a great degree of instability in their governance, huwag na silang maghanap ng sisisihin. Nasa loob ng Malacanang ang nagiging ugat ng destabilization. Uulitin ko, corruption and direct testimony
no less than by the presidential system regarding drug addiction is destabilization. Ang 19% na taripa na itinataw ng Estados Unidos sa lahat ng produktong Pilipino na papasok sa kanilang bansa, hindi rin ito nakakatulong sa pagsigla ng ating ekonomiya. 19% ang ipinapataw na taripa, samantalang 0% ang sa Estados Unidos. Yan ay produkto ng pagiging top negotiator. Yang 19% na taripa, nakakasakit at nanganganib kagaya po ng ating coconut oil industry. Pagpasok niya sa bansang Amerika, siya ay papatawan ng 19% na taripa. Samantala, ang palm oil, kung manggagaling sa Estados Unidos, 0% ang taripa. Paano ka mananalo? Ano ang ating advantage? 19-0. Yan yung mga problema na kinaharap ng ating ekonomiya. Sa kasalukuyan, nandito rin ang ating kaibigan at ginagalang na dating kalihim ng Department of Labor, si Manong Bebot Bello. Ang BPO industry at overseas Filipino workers, remittance, ang nananatiling angkla ng ating ekonomiya. Yung tinatawag nilang traditional growth drivers. Noong 2024, last year, ang BPO industry at ang remittance ng mga Filipino workers at Filipino migrants combined ay umabot ng $76 billion. Malaki yun. Subalit, hindi pwedeng yung BPO industry lang at yung OFW remittance lamang nakaasa ang pagsigla ng ating ekonomiya. Bukod sa 38 billion na contribution, dollars po ito ha, $38 billion contribution ng BPO industry, nakapagbigay din ito ng direct full employment sa 1.8.2 or 1,820,000 Filipinos ang nabigyan ito ng full-time workers. Subalit, hanggang kailan? Hanggang saan? Sinabi ni dating NEDA Secretary si Dr. Carl Kendrick Chua, pahinga ang BPO industry. Nanganganib din ang BPO industry. Sapagkat nariyan na yung pagsulpot, yung pag-introduce nung tinatawag nating AI or Artificial Intelligence. And it's just a matter of time. I hope not very soon, mawawalan ng trabaho ang marami sa ating mga kababayan na nagmumula sa BPO industry o BPO sector. Wala tayong magagawa, hindi natin mapipigilan. It's just a matter of when, because AIs or artificial intelligence are poised to take over their employment. Ang OFW, maraming salamat sa inyo. Ang ating mga migrants sa inyong remittance. $38.4 billion last year. Malaking suporta ito para mapanatili ang sigla nung tinatawag nating domestic consumer spending. Subalit, hindi nga po nakakatulong yung mga irresponsableng pahayag ng mga senior officials ng ating pamahalaan. Naghahanda, hinahanda, nagsasanay ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. And in all probability, the Chief of Staff of the AFP was referring to our superpower neighbor, China. Kawawa naman
ang ating mga kababayan OFW. Kawawa naman ang kanilang pamilya. Kawawa naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ganyan? Hindi kinakailangan magpaputok ng China. Kahit isang bala para higit na lumpuhin ang ating ekonomiya. Mag-utos lamang ang gobyerno ng China. Itigil na ang employment ng lahat ng Pilipino. Sa Macau, sa mainland China, sa Hong Kong, sa Guangzhou, at kung saan-saan pa. At sila ay i-deport na sa Pilipinas. Paano ang kanilang pamilya? Paano ang ating ekonomiya? Bukod dyan, naghahanda ang ating sandatahan lakas para sa isang napipintong digmaan. Paano kung ipag-utos ng China sa kanyang mga korporasyon, bawal na kayo mag-export ng kahit anong produkto papuntang Pilipinas. And today, ang number one source of our imported products, ang bansang China pa rin. Kaya kung meron tayong problema dito sa loob, sa ekonomiya, dahil na rin sa maling polisiya ng pamahalaan at masyadong mapangahas at irresponsableng pahayag ng mga opisyal nito. Meron sana tayong pagdugtog dito sa BPO at sa mga remittance ng OFW. Ano po yun? Yung ating tourism industry. Subalit, lumpo din ang ating turismo. Meron po tayong tinatawag na very young and dynamic population na maituturing best comparative advantage ng Pilipinas. Subalit, ano ho ang nangyayari sa ating turismo? Kulelat na po tayo sa Southeast Asia. 2 beses tayong nagpalabas ng advertisement sa CNN. Tinanggal din. Bakit? Kinopya lang pala natin yung mga larawang ipinakita doon at hindi naman pala sa Pilipinas. Anong sinabi? Narinig pa kayo na ano na yung mga kasama natin sa Cebu? Narinig pa kayo na humingi ng paumanhin ang kalihim ng Department of Tourism sa napaka-nakakahiyang plagiarism? Ito yung mga maling polisiya. Kaya hindi sila kinakailangan tumingin sa malayo at maghanap ng masisisi kung bakit lugmok ang ating ekonomiya. And again, we will all go back doon sa ating simula. This is the effect, this is the consequence of incompetence, of massive corruption, of looting of public funds. Dinagdagan pa ng panibagong gago yung open, public, and direct testimony ng kapatid ni Bongbong Marcos na siya ay drug addict. Hindi nakakatulong ito sa reputasyon natin bilang destination haven ng mga mamumuhunan ng mga malakal. Unless and until the Marcos Jr. administration will learn what most Filipinos have learned, albeit involuntarily. Ano po yan? Fiscal discipline, prudence, austerity measure, at belt-tightening. The economy of our country will only get worse before it gets better in the next administration. So, ladies and gentlemen, you have to brace yourself and your family for tough times ahead.